para sa akin as of 6:30 PM ng November 9, hindi natin gaano feel yung talagang lakas nung bagyo. Kasi tamo, wala na masyadong ulan. Malakas lang ang hangin. Kaninang umaga, hindi pa masyado dahil ambon-ambon lang eh. Pero ngayong paggabi na, ramdam na yung malakas na And hangin. yun, andun pa naman sila, okay pa naman yung situation natin. Yun nga lang po talaga, super lakas po talaga ng hangin. Yun lang. Pero yung ulan, hindi siya hindi ka babahain sa gantong ulan. Parang ganong weather. Okay? Hi clients, so as of 6:30, ganito yung situation natin ngayon dito. Ako ang magsasabi, para lang siyang normal na ulan para sa akin. Though yun nga, super lakas yan ng hangin talaga. As you can see din naman yung ating Christmas tree, kasi kung super lakas na ng ulan talaga, baka talsik-talsik na yung mga Christmas balls niyan. Later punta akong labas para na mapakita ko sa inyo yung situation doon. Pero I believe, feel ko walang baha din doon. So hi clients, currently andito ko ngayon sa bazaar, yun nga, so 6:30. So gusto ko lang i-interview si Tatay Emil, okay? So maghapon silang nandito sa bazaar ngayon and gusto ko lang kamustahin from his perspective kung kamusta yung bagyo. Tayo, kamusta naman po? Magandang gabi. So far naman okay pa. Medyo malakas-lakas na lang ang hangin. Kanina okay pa, pero ngayon malakas-lakas na ang hangin. Tapos yung ulan tuloy-tuloy. Sana ganito na lang ang maging lagay ng panahon dito. Ngayon, nararamdaman na ngayon. Kaninang umaga, hindi pa masyado dahil ambon-ambon lang eh. Pero ngayong paggabi na, ramdam na yung malakas na hangin. Kamusta naman po yung lakas ng ulan? Kanina malakas, ngayon medyo hinto-hinto na ng kaunti pero meron pa ring ambon. Yung situation natin dito ngayon sa Deca, para lang siyang ulan. Feel ko super swerte natin dahil madaming nakapaligid talagang bundok dito sa Manila. Syempre, Sierra Madre, ganyan. Kaya talagang natunaw yung bagyo. So hindi po natin gaanong feel, para sa akin as of 6:30 PM ng November 9, hindi natin gaano feel yung talagang lakas nung bagyo. Kasi tamo, wala na masyadong ulan. Malakas lang ang hangin. Yan, super lakas talaga ng hangin as is. Pero ayan, as you can see, yung ating pathway po, wala naman siyang flood. So right now clients, lalabas na ako ng highway natin. So, tignan natin kung anong situation sa ating highway dito sa Ortigas Extension amidst this Typhoon 1. Nagaling na tayo sa bazaar natin and yun, ang dami pa ding unit owners na bumibili. Okay, so hindi naman ganun pa kalakas yung ulan kanina, mga around 6:30 PM. So yun, doon na din ako nag-dinner. Okay, na-interview din natin si Tatay Emil. Okay, so doon ako bumibili ng shake. Okay, ng avocado shake. By the way, shout out lang. And yun, andun pa naman sila, okay pa naman yung situation natin. Yun nga lang po talaga, super lakas po talaga ng hangin. Yun lang. Pero yung ulan, hindi siya yung baha, parang hindi ka babahain sa gantong ulan. Parang ganong weather. Okay? So yan, nandito na ako ngayon sa labas. Ito po ang situation ng Ortigas Extension as of 7:23. Okay? Yan, so wala siyang baha. Kasi para sa akin ang swerte ng Manila talaga. Kasi feel ko natutunaw yung bagyo dun sa Sierra Madre Kasi as compared dun sa forecast, talagang sakop ng bagyong uwan yung buong Pilipinas Pero pagka nadidikit na siya sa may side ng Manila, parang tutunaw Or malaking tulong sa Manila na medyo tumaas yung bagyo. Pero syempre kawawa din yung nasa taas or yung nasa north natin, di ba? So grabe talaga So wala nang masyado ding sasakyan kasi nga puro naka-overnight parking din. So puno lahat po ng mga parking sa SM East, dito sa Choice Market, puno po yung parking. So wala nang maparkingan. So kaya din walang masyadong traffic ngayon, ang luwag Super luwag ngayon dito papuntang Ortigas. Guys, clients, dito ko muna tapusin yung video natin. If ever na magkaroon ng something na kakaiba dito sa site, magvi-video ako ulit. So mag-update ako sa inyo ulit. Okay, so for now, yun muna. Okay, biyahe muna ako. Bye clients!